Masyado na bang makapangyarihan ang isang pangulo at dapat na bang bawasan ang kapangyarihan nito? Ayon sa isang abogado, hindi basta-basta mababawasan ang kapangyarihan ng pangulo sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Alamin natin sa report ni Prince Tripoli. Let's just say it would need a charter change to do that kasi under the present design makapangyarihan talaga except when there is an impeachment. That's the only legal process or incapacitated siya as declared by his cabinet. Ito ang naging sagot ni PDP Laban Deputy Secretary General for Visayas, Attorney J.V. Hinlo, para mabago ang kapangyarihan ng Pangulo. Sa kasalukuyang batas, hawak ng Pangulo ang kontrol sa lahat ng ahensya ng gobyerno at ang pagpili ng mga opisyal nito. Kabilang din sa kanyang kapangyarihan ang pagdedeklara ng martial law kung kinakailangan. Para naman sa political analyst na si Professor Eric De Torres, panahon na upang bawasan ang kapangyarihan ng isang presidente. Ipinaliwanag ni De Torres na sa parliamentary system, mas mabilis palitan ang mga pinunong hindi nagtatrabaho ng maayos. Sa ngayon kasi, ang tanging legal na paraan para mapatalsik o mapigilan ang Pangulo ay sa pamamagitan ng impeachment o kung ideklarang incapacitated ng kanyang gabinete. Naniniwala naman si Atty. Hinlo na sinadya ng mga gumagawa ng saligang batas na limitahan ang termino ng Pangulo sa isang beses lamang upang maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit iginit niya na ang tunay na problema ay hindi ang sistema ng gobyerno, kundi ang mga taong inilalagay sa pwesto. I believe personally na yung problema natin is not the form of government. I believe personally yung problema natin yung mga taong nilalagay natin sa pwesto. Kasi with a good president, ang 6 years presidency period is too short. But with a bad president, yung 6 years period is too long. Anya, nakadepende pa rin sa ugali at integridad ng lider ang magiging takbo ng isang bansa. Binigyang halimbawa rin niya ang panawagan ng ilang taga-suporta noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa isang revolutionary government na hindi sinang-ayunan ng dating Pangulo dahil ayaw nitong maging diktador. Sa huli, giit ni Hinlo, anumang uri ng pamahalaan, presidential man o parliamentary, ay may kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Prince Tripoli, SMNA News.